Purihin si Lord mula sa langit, purihin siya sa kaitasan, purihin siya lahat ng anghel niya'y buong army niya purihin. Purihin niyo siya araw at buwan, mga istas na maningning, purihin siya. Purihin niyo siya, pinakamataas na langit. Magandang gabi sa ating lahat. Naririto tayo upang magbulay-bulay sa palatandaan ng pagkasumpong ng banal na sanggol na nakahimlay sa sabsaban. Sana'y palawakin pa ng Panginoon ang pagkaunawa natin sa palatandaan ito na ihahatid at papaliwanag sa atin ng ating tagapagsalita ngayong gabi. Panginoon, lawakan mo ang aming mga pangunawa upang mas lalong maintindihan namin ang pagdatal ng banal na sanggol sa aming mga buhay at sa sanlibutan. Ito ang aming samo at hiling sa pangalan ng Jesus. Amen. Stronger, the King of Glory.
Sa gabing ito, ang ating aralin po ay matatagpuan po sa aklat ng Isaias, chapter 9, verses 2 to 7 at Mateo, chapter 2, verses 1 to 12. Ito po ang isinasad. Nakatanaw ng isang malaking liwanag ang bayang malaon ng nasa kadiliman, namamaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang, dinagdagan mo ang kanilang tuwa tulad ng mga tao sa panahon ng anihan. Tulad ng mga taong naghahati, nagsasamsam ng kayamanan. Nilupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan, tulad ng pagkalupig sa hukbo ng madian. Binali mo ang panghambalos, mga tagapagpahirap sa kanila, sapagkat ang pangyapak ng mga mandirigma, ang lahat ng kasuutan, tigmak, dugo ay susunugin, sapagkat ipinanganak ang isang sanggol na lalaki at siya'y mamamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapagpayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Malawak na kapangyarihan at walang katapusang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang paghahari, upang matatag ito at papanatilihin sa katarungan at katwiran ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ng makapangyarihan si Yahweh. At mula po sa aklat ng Mateo, ang pagdalaw ng mga pantas. Si Jesus ay pinanganak sa Bethlehem ng Juda nung kapanahunan ni Haring Herodes. Dumating naman sa Jerusalem ang ilang pantas mula sa silangan at nagtatanong-tanong doon, naasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang tala at naparito kami upang sambahin siya. Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya'y naligalig, gayon din ang mga buong Jerusalem. Kaya tinipon niya ang lahat ng punong saserdote at mga eskriba sa Israel at itinanong sa kanila kung saan ipinanganak ang Mesayas. Sa Bethlehem po ng Judea, tugon nila. Ganito ang sinulat ng propeta. At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Juda, ay hindi nga huli sa mga pangunahing bayan ng Juda, sapagkat sa iyo'y lilitaw ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. Nang mabatid ito, lihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas at tinanong kailan lumitaw ang tala, at pinalakad niya silang patungong Bethlehem. Matapos pagbili na ng ganito, humayo kayo at yung hanapin mabuti ang sanggol. Kapag inyong natagpuan, ibalita agad ninyo sa akin upang ako'y may makasamba sa kanya. At lumakad na nga ang mga pantas, muli silang pinangunahan ng tala. Nakita nila sa silangan hanggang sa sumapit ito sa tapat na kinaroroonan ng bata. Gayon na lamang ang galak ng mga pantas na makita ang tala. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ng kanyang inang si Maria. Lumapit sila at nagpatira pa at sinamba ang bata. Binuksan nila ang kanilang mga sisidlan at inindog ang daladala nilang ginto at kamangyan at mira. Nang sila'y pabalik na, sinabi sa kanila ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip na huwag na silang babalik kay Herodes, kaya't naiba na sila ng daang pauwi.
Palatandaan ng masumpungan ang Mesyas. Mula sa mga talatang binasa sa atin, ito ay nagpapaalala sa atin ang pagdalaw ng mga pantas sa batang Jesus. Sila ay naghandog at sinamba. Ito ang unang pagpapahayag ng Kristo sa mga hentil. Ayon sa isang interpreter's Bible commentary, ang mga pantas raw po ay sinasabing nagmula sa Median tribe ng mga priests. At sila din daw po ay mga astrologers, magician, mula sa silangan. Ang terminong silangan ayon sa Smith's Bible Dictionary ay sa pangkalahatan ay ginagamit para tukuyin ang mga lupain na malapit sa silangang bahagi ng Palestina. Ang ibig sabihin ito ay ang Arabia, Mesopotamia, at Babylonia. Ayon nga sa isang Bible dictionary pa, whether ito ay nagmula sa silangan na sinasabing Arabia, Babylon, o saan man, ay hindi nakatitiyak kung saan sila talaga nagmula. Ang tiyak na makikita natin dito ay ang katangian ng mga pantas o matatalinong tao upang sila ay magtagumpay sa kanilang paghahanap sa Batang Kristo. Ngunit nandoon ang kapahayagan ng pagpapakita ng palatandaan ng Diyos upang masumpungan nila ang Mesyas. Una, hinanap nila ng buong puso ang ipinanganak na hari dahil sa bituin na kanilang nakita. Sabi ng talatang 2, nagtanong-tanong sila, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang bituin, kaya't naparito kami upang siya'y sambahin. Inihayag ng Diyos ang kanyang kalooban sa paraan na malalaman ito ng mga matatalinong tao sa pamamagitan ng naibang liwanag ng bituin, nabasa ng mga pantas ang mensahe ng Diyos sa kanila. Sabi ng aking isang naging professor sa seminary, God has never left Himself without a witness. Ito pala ay isang Bible verse na nakita ko sa Acts 14, verse 17. Ang sabi doon, pinatutunayan niyang buhay siya at pinakita niya ito sa mabubuting bagay na ginawa niya. Binibigyan niya kayo ng ulan at ani sa tamang panahon. Binubusog kayo ng pagkain. Pinupuno ng saya ang mga puso ninyo. Ito ang Diyos na patuloy na nagpapakita ng mga palatandaan o saksi na siya ay narito. Isa pang Bible commentary na nakitaan ko ng ganitong, nabasa ko ang ganitong statement mula doon. Ang sabi doon, God leaves no man without a sign of Himself. Laging mayroong tanda ng pinapakita ang Diyos ng kanyang sarili. Ang witness o palatandaan na makatagpo natin siya ay maaring sa isang pangyayari o sa isang kinukonsider nating himala. O ang nilikha kapag tatanawin natin ito, titingnan natin ito sa kanyang kagandahan, ang kalikasan na ibinigay sa atin. Ikaw at ako ay nagiging saksi ng mga palatandaan ng Diyos para sabihin sa kanila ang pag-ibig ng Diyos kay Kristo Jesus. Isinuong ng mga pantas ang kanilang buhay upang hanapin ang hari ng mga Hudyo. Naglakbay sila ng malayo at matagal. Sinasabing ito ay 2 taong paglalakbay ng mga pantas.
Katunayan ng masumpungan nila ang hari ng mga Hudyo, ito ay isa ng bata, hindi na isang sanggol. Hinarap nila ang lahat ng hadlang sa paglalakbay. Sabi ng mga komentaryo ng Biblia, hinarap nila ang malakas na hangin, ang sunstorm, ang matinding init at lamig, ang mga bandido sa daan at iba pa. Ngunit ang paghahanap ay naging isang pangunahin laban sa lahat na maaring mangyari at walang katiyakang ang pananalig nila sa layunin ng Diyos ang nagtulak marahil sa kanila na gawin ang mapanganib na paglalakbay. It was a dangerous journey. Hinanap nila ito ng buong puso. Ang tawag natin dito ay passion. Passion. Ang ibig sabihin nito ay matindi at nag-aapoy na damdamin. Matinding pagnanais sa isang bagay o gawain. Taglay ito ng mga matatalinong tao, ng mga pantas. Handa silang magpakasakit, mag-alay ng buhay kung kinakailangan, makita lamang ang pinanganak na hari ng mga Hudyo. Sinabi ni George Wilhelm Friedrich Hegel, "Nothing great in the world has ever been accomplished without passion." Nothing great in the world has ever been accomplished without passion. Nang walang matinding damdamin, nag-aapoy na damdamin o pagnanais. Ganito rin ba ang tiwala at pag-alam sa nais ng Diyos na nagtutulak sa ating hanapin at gawin iyon? Hinahanap ba natin ito ng buong puso, ng buong sikap at tiyaga, na ang Panginoon ay nagpakita ng palatandaan sa atin na makakatagpo natin siya? May matindi bang pagnanais sa ating kalooban na makilala siya ng lubusan? Sabi ni Yahweh sa Jeremias 29:13, "Kapag hinanap ninyo ako, ako'y inyong matatagpuan. Kung buong puso ninyo akong hahanapin." Sinundan ang liwanag ng bituin. Ikalawa, sinundan nila ang liwanag at tuloy-tuloy na ito'y hinanap hanggang sa matagpuan ang kinaroroonan ni Jesus. Sabi sa talatang 9, pagkarinig sa bili ng hari, sila'y nagpatuloy sa paghahanap. Sila'y pinangunahan ng bituin, nakita nila mula sa silangan. Ganun na lamang ang kanilang kagalakan nang makita nila na tumigil ang bituin sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Meron tayong tinatawag na follow through. Ang ibig sabihin ng salitang ito ay tinatapos. Ginawa at tinapos, sinundan at pinagpatuloy hanggang makita. Ito ang mga pantas sa gitna ng panganib, ng hadlang, ng hirap. Sinuong ito ng mga pantas. Sinundan nila ang bituin, hindi sila natinag, hindi sila nagbago ng isip o pinanghinaan ng loob. Iniwan nila ang kanilang mga comfort zone para hanapin ang sumilang na hari ng mga Hudyo. May mga paliwanag na ang nakita nilang bituin ay maaring ang pagkasabay o pagkakahanay ng mga planetang Jupiter at Saturn noong 7 BC. 3 beses daw po ito nangyari. O kaya merong isang kometa na ang pangalan ay Halley's Comet na nagdaan sa malapit sa araw noong 12 BC. Ano mang bituin ang nakita ng mga pantas?
anumang tanda na sumilang ang harian na nakita nila. Ito ay nanguna sa kanila sa kinaroroonan ni Jesus. Ano ang nagpanatili sa kanila sa lakbayin o gawain ito ng kanilang buhay? Maaring ito ay itinuring nilang isang pangitain na makalangit. Tawag ng Diyos, misyon ng Diyos, o layunin ng Diyos sa kanilang buhay, at sila'y naging tapat. Pinaniwalaan nilang mayroong mas malaking bunga ito, hindi lamang sa kanilang sarili, kundi sa maraming taong makakaalam ng balitang ito. At dahil doon, nasumpungan nila at meron silang kakaibang galak na tinaglay. At nang makitang tumigil ang bituin sa kinaroroonan ng bata. Para bang nagpanumbalik siguro yung kanilang lakas sa gitna ng kapaguran. Sumigla at natapos nila ang kanilang paghahanap. May sa katuparan ang ipinahayag sa kanila ng Diyos. Ako'y naniniwala personally kung mayroong anumang pinapagawa sa atin ng Panginoon at nagawa natin ito sa tulong niya, tiyak na magpapanibagong lakas tayo at magkakaroon ng kakaibang galak sa buhay natin. Mayroon bang gawain o pinaplano ang Diyos sa buhay mo? Ngayon na at may katiyakan tayo na sa Kanyang Espiritu ay magpapanibagong lakas tayo at galak kung ito'y ating gagawin at magtatagumpay. Panghuli, sinamba at hinandugan ang Panginoon, ang Kristo ng mga pantas. Pagpasok sa bahay, sabi ng talata, nakita nilang bata sa piling ni Maria. Nagpatira pa sila at sinamba ang bata. Inihandog nila sa kanya ang kanilang mga dalang ginto, insenso, at mira. At nang sila'y papauwi na, nakatanggap sila ng babala sa pamagitan ng panaginip na huwag nang bumalik kay Herodes, kaya't nag-iba na sila ng daan pauwi. Ayon sa verse 11 and 12. Ang pagtira pa, ang pagsamba ng mga pantas ay nagpapakita ng paggalang at pagsamba sa batang Kristo. Bago inihandog ang kanilang mga dalang ginto, mira at insenso, inihandog muna nila ang kanilang mga sarili sa Diyos, sa kanilang pagtugon sa ipinakitang palatandaan ng Mesyas, ang bituin na nanguna sa kanila tungo sa batang Kristo. Dahil sa kanilang katapatan, sa kanilang pagsunod, sa makalangit na pangitain, sa tawag ng Diyos, sa iba't ibang paraan, kinaugnay sila, natagpuan nila si Jesus, sinamba at hinandugan sa pamagitan ng bituin, sa panaginip, kung saan binigyan sila ng babala ng Diyos na huwag lang magbalik kay Herodes, at sa kanilang pagsunod ay naligtas ang bata. Ang mga pantas na nakasaksi ng pagpapahayag ng palatandaan mula sa Diyos ay natagpuan ng hari. At sila man ay maaring sumaksi sa kanilang mga kababayang hentil, sa kanilang mga kapamilya, sa kanilang mga kaibigan, tungkol sa pagsilang ng Kristong Hari at Panginoon. Bilang tumanggap sa Kanya sa buhay na ito ng kaligtasan na kaloob ni Kristo para sa atin, tayo man ay pinagkakatiwalaan ng gawaing sumaksi, maging mga palatandaan ng Kanyang pagdatal o ng Kanyang pagdating sa ating mga kapamilya, kaibigan, katrabaho, at sa sino man, upang masumpungan din nila ang Kristong Hari. Sa paghahanap natin ng mga katotohanan tungkol sa Panginoon, siya ay nagpapakita ng mga palatandaan sa atin. Kailangan lamang
na hanapin natin ito ng buong puso, sundan ang liwanag ng palatandaang ibinigay niya, at higit sa lahat, ihandog natin ang ating mga sarili bilang pagsamba at pagkilala sa ating Panginoon. Salamat sa Diyos na nagpakita ng mga palatandaan at nasumpungan natin ang ating tagapagligtas sa buhay. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Amen. Nagpupuri nga po kami sa iyo, O Diyos, dahil naghayag ka ng mga palatandaan na masusumpungan ang iyong pagdating sa buhay ng sanglibutang ito. Ipinakita mo, Panginoon, ang bituin sa mga matatalinong tao, sa mga pantas mula sa silangan. At nakita nila ito na naghahayag ng pagsilang ng tagapagligtas. At ito'y naghatid sa kanila kung saan naroon ang sanggol, ang batang Jesus na nasumpungan nila sa kanilang buhay. At kanilang sinamba ito at kinilalang ito nga ang tagapagligtas. Salamat po sa kanilang katatagan, sa kanilang katiyagaan, O Diyos, katapangan na maglakbay upang hanapin ang batang Kristo na isinilang. At ito'y nagbigay ng bagong pag-asa sa buhay nila at sa buhay ng sanglibutan ito. Naway sa Kapaskuhang ito, masumpungan ka ng bawat isa sa amin at bigyan ka namin ng silid sa aming mga puso. Manahan ka sa aming mga buhay upang siyang maging aming tanglaw, liwanag sa landas ng buhay. Magbibigay kapangyarihan sa amin laban sa gawa ng kasamaan at kami magiging mga patotoo at saksi ng buhay na binago po ninyo, Panginoon. Salamat po. Samahan niyo po ang kapulungan na nagdiriwang, nagpapasalamat, sumasamba. Di lamang sa gabing ito, kundi sa lahat ng panahon, Panginoon. Ipagdiriwang namin na Ikaw ay narito, kasama namin ang Diyos, ang Emmanuel, na siyang nagliligtas at magliligtas sa marami at makasama ka sa pangwalang hanggang buhay, Panginoon, na kaloob po ninyo sa aming lahat. Naway maging tunay na maligayang Pasko ang aming karanasan dahil Ikaw ay sumasa amin. At maharap namin ang lahat ng hamon at maging ang mga hirap na dumarating sa panahon. Ngunit alam naming Ikaw ang aming kaligtasan, Ikaw ang aming katiyakan. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ninyo, aming tagapagligtas at Panginoon namin, magpakailanman. Aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Pagpalain nawa tayo at ingatan ng ating Panginoon. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa atin. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa atin. At bigyan tayo, iparanas sa atin ang kanyang pag-ibig, ang kanyang kagalakan, ang kanyang kapayapaan, at ang kanyang pag-asa sa buhay na ito hanggang sa buhay na darating. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritong Banal. Amen.